Hi guys, at dahil nga may nagtatanong sa akin kung paano nga raw mag-wiring ng starter relay para sa generator na kagaya ng nasa likod ko. So, tamang-tama, yan po yung gagawin natin. So, ito po ay remedyo lamang para sa mga sirang starter na ayaw mag-start ng kanilang mga generator. So, kung wala kayong mabiling bago or wala rin kayong pambili, ito po yung pinaka madaling remedyo na tiyak na makatitipid po kayo. So, shoutout nga pala sa nag-comment ng kung paano raw mag-wiring ito. So, keep on watching para matuto ka kung paano nga ba ito gagawin. So, tamang-tama, mayroon tayo ditong diesel generator. Yan po siya. Yan. So, ito po siya. Sumo diesel generator. Ayan po. So, kung kaparehas po tayo ng generator, kagaya nito, so, tamang-tama. Kasi ito po yung madalas na masira dito. Ayan po. So, kapag nasira po yung starter relay natin, so, ito po yung ginagawa ko. Ayan. Nag-a-additional po ako ng panibagong starter relay na madalas gamitin din to sa mga sasakyan. So, yan po yung ginamit ko rito para remedyo at magamit natin to. Dahil nga, wala akong mabili nito sa tindahan. Wala pong available ngayon nito. Kaya, para magamit, so, remedyohan po muna natin. So, nabili ko lang po siya ng 350. Ayan. 350 lang po yan. So, napakamura. Kahit kung bibili po kayo, ito po yung bilhin ninyo. Circuit na SW3. Ayan, SW3 12 volts. Ayan. Tamang-tama po siya dito. So, subuko na po to. Talagang matibay po yan. Okay, eto po yung madalas masira kung bakit hindi po gumagana ang mga starter natin. Hindi lang po sa generator, pati na rin po sa mga sasakyan natin. So, eto po yung solenoid. Eto po yung pinaka-control ng ating starter. At dahil wala akong mabiling kaparehong solenoid at wala ring available ng isang set ng starter, kaya't bumili na lang po ako ng starter relay. At eto po yung setup ng wiring ng ating starter relay. Yan, yung isa po ay nakakabit sa ground at yung isa naman ay sa switch. Yan po. Yung dalawang terminal na po yan, yan po yung nag-activate ng ating starter relay. So, yung isa galing po dito sa switch na kumukonekta dito sa ating solenoid. So, nakakabit pa rin po yan. Itinap lang po natin para ma-activate yung ating starter relay. Yang magkatabi na po yan, yan po yan yung coil ng starter relay natin. So, pag na-energize po yan, mag-on po yan, at itong galing sa battery natin ay magko-contact at lilipat po dito sa bypass. Ayan. Yan po yung output terminal, papunta na po yan ng starter. Ayan. At mai-energize na po yung starter natin at gagana na po siya. By the way, ang issue nga pala ng solenoid natin ay hindi na po nagko-contact. Hindi na po nagko-contact yung pinaka-contact plate niya sa loob, kaya't hindi na po gumagana yung bypass niya, kaya't wala na pong output na lumalabas patungo sa ating starter. The best po to para sa mga nagtitipid. Dahil alam po natin na talagang mahal po yung isang set ng starter. So, eto po yung bibilhin natin. 350 lang po siya. So, starter solenoid switch, SW3, 12 volts po yan. Maganda po ito, kaya't ito po yung bilhin ninyo kumpara po sa iba. Dahil yung coil po nito ay may polarity. Kaya't hindi po ito pwedeng magkabaliktad dahil hindi po yan gagana. Compare mo sa iba, wala pong polarity. Yun po ang pangit sa iba. So, ito, yung sa switch niya ay may nakasulat na letter S. Ayan, S. Ayan, may S po siya. Kaya't hindi po kayo magkakamali rito. At magkamali man kayo, hindi po siya gagana. At ito naman, body ground natin ay may letter I. Ayan.
naka-body ground. Yung dalawang tornilyo po yan, yung maliit na yan po yung pinaka-coil at nag-activate ng starter natin. Ayan, napaka-basic lang po ng ating wiring at napakadali. So, yung para sa coil, yung isa naka-body ground at yung switch naman natin ay nakatap lang po sa switch na nakakabit sa ating solenoid. Di po kayo magkakamali dito dahil yung magkabilang medyo malaking terminal naman ng ating starter relay ay nakakabit lang po yan doon sa ating solenoid. Ayan po siya. Nakatap lang po yan sa dati nating solenoid. Kung baga, ginawan lang natin siya ng panibagong bypass. So, eto, itry na po natin at ayan, gumagana na po siya. So, ganun lang po yun, kadali. Kaya't wag po kayong matakot na baka magkabaliktad yung dalawang main terminal natin dahil okay lang po yun dahil nga bypass lang po yan. So, 4 na wires lang po yan. 2 para sa main terminal natin para sa bypass ng starter at 2 para sa coil para ma-energize yung starter natin. At kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like and share and hit niyo na rin po ang bell button para updated pa kayo sa mga latest video ko. Thanks for watching. Bye-bye!